Hello. Sabi ko na, first timer ako ngayon eh. Thank you very much for the surprise. I'm surprised po ako talaga. Bubuksan ko na nga yung Bible ko eh. Thank you very much for the elders, for the deacons, for the young people, for everybody, for the dance number, and for the welcome back, Pastor Cole. I feel love and welcome talaga. Salamat po. Kung gusto niyo pong iparating ang pagmamahal niyo, mission accomplished. Naramdaman ko pong pagmamahal niyo at saka ang pag-welcome niyo sa akin. Thank you very much. Palakpakan naman po natin ang bawat isa. Bago po ako magsimula, pinapaabot po ni Bishop ang pangungumusta niya sa bawat isa. Nasabi ko na po ito sa mga elders and deacons and uulitin ko po, parang nag-i-echo, Macho. Hello. Hello. Yan, okay. Hindi ako lang? Nabibingi ako? Baka nasa aeroplano pa ako. Okay. Pinapabot niya pong pasasalamat at pangungumusta sa bawat isa. Pasasalamat kasi kahit for 5 months, wala po ako bilang pastor ng JOV Saskatoon, especially the deacons and elders together with Pastora Norma and Tatay Hill, talaga pong tumayo kayo bilang haligi ng simbahan. Patunay lang po na ang kinakatayuan nyo ay hindi tao o hindi pangalan ng simbahan, kundi sa Panginoon. Kasi I bet if other people will just experience what you've experienced, they might join another church, umalis sila, nagtamad din sila. Pero patunay lang po ang paglilingkod nyo, kasama ng mga leaders ng youth, ay kay Lord po natin ginagawa. At salamat po sa suporta at sa ginawa nyo po sa Panginoon na yon. Ang Lord po ang patuloy na mag-bless lalo po sa inyo doon. Amen po ba? Pakisabi sa katabi mo, congratulations. Yes, congratulations. Kasi kahit wala si pastor, nandyan ka. Okay. Amen. Pangalawa po, pinapaabot po ng asawa ko ang salitang ingatan niyo po ako. Nalulungkot po siya sa kasalukuyan, pero ganyan po talagang naglilingkod sa Panginoon. May mga panahon na pagkatapos mong ginawa yung responsibilidad mo sa family, sa wife or sa children, now you go back, for a time being, you go back to your calling. Ako po, in my case, as a pastor. Balance naman po ang buhay eh. Hindi lang po ako tinawag bilang asawang hindi lang po ako tinawag bilang husband, but I am also called as a pastor. At nakita ko naman po sa asawa ko, kay John, na in-embrace niya rin pati ang calling ko pagiging pastor. Amen po. And he's very excited to meet you whether in the Philippines or here in Canada. Lord willing, this week, ay mafa-file ko na po yung papers namin. Amen. Kasamahan niyo po akong mag-pray doon. Amen po ba? At sinesend din po ng pangungumusta at regards, parang ako lang si Pablo, no? O sabihin mo kay Tikiko, ganyan, no? Salamat sa kanya. Nabasa niyo na po ba yun sa New Testament? Every letter of Paul, sinasabi niya, o sabihin mo kay Dimas, iniwan na niya ako, ganyan. Sabihin mo kay Timothy, yung balabal ko. And pinapaabot po ng church natin sa Pilipinas ang regards nila po sa JOV Saskatoon. They are always praying for us. We have a prayer every Wednesday. Truth is, every night na po, overnight, extended na. Sometimes we end up 1 in the morning, 2 in the morning, and we are praying for the whole body of Christ, and we are also praying for JOV Saskatoon specifically. Amen po. Kasama po kayo sa prayer natin. At sila din po, pinagpipray natin. Amen po ba? So, yun po, salamat. At sa mga bago po, ako po si Pastor Cole Nicolas, anak po akong panganay ni Pastora Norma at ni Tatay Hill. For 5 months nung November, umalis po ako para ang dami po nangyari sa buhay ko ng 5 months. Pumunta sa Japan, nag-propose, kinasal, nabuntis yung asawa ko, syempre ako yung ama. Tapos, nakunan din naman siya. Tapos, nag-extend ulit dahil si Ima, pati po pala si Ima, pinapasend niya yung pangungumusta niya sa bawat isa. Gusto niya pong bumalik, pero as of now, meron po siyang training na kailangan niya pong tapusin sa Pilipinas. And if the Lord wills, I don't know if when, based sa mga papers na aayusin nila, but I believe maybe next week or kailan po siya available,
ay mag-i-stay po siya sa Goshen for her to become full-time sa Goshen and then to have her training doon. At gusto po kasi ni Ima talaga naglilingkod. Kilala niyo naman po si Ima, nagpe-pray, naglilingkod, and talagang hindi, kasiyahan na niya ang naglilingkod kay Lord. Amen po ba? And so, yun po. And without further ado, let me dig sa Word. Sa mga bago po, welcome po kayo sa JOV Saskatoon. This is a family fellowship. We treat each other as brothers and sisters in Christ. We have order by position sa church. I'm the pastor, the elders, the deacons, and the youth leaders. But other than that, we are brothers and sisters in Christ. If you need something, kung meron din, why not? We can help you. Okay, so ayaw po namin nagkakailangan dito, kundi nagmamahalan po tayo. And I'm not speaking about perfection here, because nobody is perfect. Kung naghahanap ka ng perfect na church, hindi po ito yung church na yon. At I bet wala po kayong makikitang perfect na church. You cannot find a perfect church. And if you find one, huwag kang magjo-join. Sisirain mo yung perfection ng church na yon. Because tayo pong lahat ay on process pa. Pagkasabi sa katabi mo, on process pa. On process pa. Kaya nga po may salitang pagmamahal. Okay? Ang pagmamahal po, love covers the multitude of sin. Okay, so let me begin by reading some verses, and then let me go part by part. Nung nasa eroplano po ako, mag-introduction po ako. Nung nasa eroplano po ako, I'm praying for the Word of God na pwede kong i-share because marami po akong dala-dala o baon na mga messages from the Lord na nakuha ko sa Pilipinas, move ng Lord personally sa akin in the Philippines. But nung nasa eroplano ako, ang sabi ko kay Lord, Lord, I want to have your word this time na uuwi ako sa Saskatoon at ang salita mo at move mo sa church namin. And God led me on Joshua chapter 3. And I want you to get this. Sa biyaya tulong po ng Lord, sisikapin ko pong maituro ito part by part sa bawat fellowship, whether sa youth, sa men, sa women's, at maging sa church, at ipwede ko pong isiris ito. Ayoko pong madaliin ang salita ng Lord. Marami sa mga Kristiyano ngayon, tinatamad sila at hindi nila nakukuha. They don't get the move of God because marami sa mga Kristiyano ngayon, minamadali nila. Akala nila pagsalita ng Lord instant. But we have to understand and we have to realize at makita natin at malaman natin, kamukha ng sinabi ni Jesus, ang daw salita ng Lord parang buto. Wala pong tumutubong halaman overnight. Kahit naman ang kamatis. Ilan pong months yung kamatis? 3 weeks? 3 months? 3 months. Wala pong buto na overnight. There should be a process. Kaya nga, no wonder, marami po sa atin, you've heard lots of preaching and sermons and word of God. Ang problema sa atin, nakarinig tayo, tapos nag-jump tayo kagad sa sobrang excitement natin, nag-jump tayo kagad, akala natin, gets na natin, pero ang kailangan pala natin gawin, pagbulay-bulayin natin, idig natin, bungkalin natin, alagaan natin, we take good care of the seed of the Word of God, and then hanggang lumago at mamunga ito. Hindi ba? Maraming beses na nating narinig. Ang sabi ng Bible, love your neighbor. Ang sabi ng Bible, if you want to become my disciples, you must love your neighbor. Kung gusto mong mapatunayan na disciple kita, anong sabi ni Jesus Christ? Love each other. Pero bakit pa ulit-ulit na lang nangyayari yon at naririnig natin yon pero parang walang love sa atin? Because sometimes we've heard the word but we don't meditate on it. Masyado tayong nagmamadali. Masyado tayong na-excite. Akala natin, pag narinig na natin yung word, praise the Lord, hallelujah, amen, pastor, tama po kayo dyan. Pero nakalimutan natin that sometimes kailangan nating bigyan ng chance yung word. Bigyan natin ng time yung word na pumasok sa isip natin, pumasok sa puso natin, and then we practice on it, and then we think about it, and then we meditate on it until such time this word will grow sa puso natin. Amen po ba? And Joshua chapter 3, it says,
Pinamagatan ko po ang preaching na to. Okay? God is raising you a leader. Okay? Ang Lord po, nire-raise ka niya a leader. Well, Pastor Cole, paano mo masasabing magiging leader ako? Simple lamang po. Kung tatay ka, you will be the leader on your family. Kung nanay ka, you will be the leader, also co-leader ng tatay. Kung panganay ka, you will be the leader sa mga kapatid mo. Kung nasa school ka, God can use you as a leader. If you are in the church, God can raise you up as a leader. Kung deacon ka, ginagawa ng Lord ngayon is, nilalagay niya tayo on our right position because the Bible said, tayo daw yung head at tayo ay hindi tail. Pag sinabing head, tayo ang nauuna at hindi tayo yung nahuhuli. Tayo daw yung meron daw tayong apostolic anointing. This is what the apostolic anointing means. Tayo yung trailblazer, tayo yung trendsetter, tayo yung nagpapauso, tayo yung gumagawa ng daan. And people don't get this. People don't know this. Pero pag inumpisahan mong ginawa, susundan ka ng mga tao. At sa trabaho, ang uso sa trabaho, pagrereklamo. Pero ikaw ang magpapasimula ng isang obedient na worker. And then others will follow you. Sa eskwela, ang uso sa eskwela, pagkakating. Pero ikaw ang magpapauso na ikaw yung estudyanteng nag-aaral ng mabuti. And then your classmates will follow. Ikaw yung estudyanteng nag-share ng gospel. Yes, they are, people now are trying to manipulate the system sa school. Ayaw nila yung Christianity. Gusto nila Muslim. Gusto nila yung ISIS. Pero ikaw yung estudyanteng tumatayo na may tapang, may paninindigan ka, and you are sharing the gospel. Sa trabaho mo, yes, pagod ka. Yes, nahihirapan ka. Yes, yung ship mo mahirap. Pero ikaw pa rin yung alam mo yung kinakatayuan mo as Christian. Hindi ka nagpapadala sa pressure ng trabaho, kundi palagi ka pa rin nakangiti, lagi ka pa rin may saya sa puso mo, lagi ka pa rin may joy may galak sa puso mo. Hindi yung pagkatapos ng ship, nakasimangot ka na, para ka nang may demensya, nakalimutan mo na Kristiyano ka. Di ba? Pero ngayon, this is different. God is trying to raise leaders in every field as Christians because God is positioning each Christian nowadays to become light kung saan man nilalagay sila ng Lord. Amen po ba? Pakisabi sa katabi mo, sabay ka. Yes, sabay ka. Huwag kang papaiwan. Huwag kang papaiwan. Let me read the verses. And then let me have the principles. Ang sabi niya dito sa Joshua chapter 3, umpisan ko po sa verse 1 hanggang verse 10. Sabi niya dito, early the next morning, Joshua and all the Israelites left Acacia Grove and arrived at the banks of the Jordan River, where they camped before crossing. 3 days later, the Israelite officers went through the camp, giving these instructions to the people. When you see the Levitical priest carrying the Ark of the Covenant of the Lord your God, move out from your positions and follow them. Since you have never traveled this way before, they will guide you. Stay about half a mile behind them, keeping a clear distance between you and the ark. Make sure you don't come any closer. Then Joshua told the people, purify yourselves, for tomorrow the Lord will do great wonders among you. In the morning, Joshua said to the priest, lift up the Ark of the Covenant and lead the people across the river. And so they started out and went ahead of the people. The Lord told Joshua, today I will begin to make you a great leader. Pakisabi sa katabi mo, you are a great leader. Yes, you are a great leader. In the eyes of all the Israelites, they will know that I am with you, just as I was with Moses. Give this command to the priest who carry the Ark of the Covenant. When you reach the banks of the Jordan River, take a few steps into the river and stop there. So Joshua told the Israelites, come and listen to what the Lord your God says. Today you will know that the living God is among you. He will surely drive out the Canaanites,
Hittites, Hivites, Perizzites, Girgashites, Amorites, and Jebusites ahead of you. Okay? First principle, let me tuloy-tuloy na po ako. Sabi niya po sa verse 1, early the next morning, Joshua and the Israelites left Acacia Grove and arrived at the banks of the Jordan River, where they camped before crossing. Ang sabi po sa verse na to, bago daw sila tumawid, anong ginawa nila? Nag-camp muna. Okay? Kaya nga po, sa August, meron po tayong camp. This is the purpose of camp. Kailangan muna ng, before the next move, kailangan muna ng waiting time. Pagbababad muna kay Lord. Okay? Ang sabi niya dito, nag-camp daw sila before crossing. Hindi po ba bago tumawid ng daan, kailangan muna ng stop, look, and listen. Pansinin niyo mga kagad tumatawid ng daan. Sila yung madalas na nasasagasaan. Diba? There's a principle of God that before you cross, you need to camp first. Kailangan mo munang tumigil, mag-stay muna before you cross. Why? Hindi sila nagmadali. Naghintay muna sila. Ang sabi po ng Lamentations chapter 3 verse 26, it is good that one should wait quietly for the salvation of the Lord. Marami po sa mga Kristiyano ngayon, pag may Jordan River sa kaharap nila, the Jordan River speaks about the obstacle and the problem that they need to overcome. Yung bang kailangan nilang malagpasan yung sato. Minsan nawalan sila ng trabaho, minsan nalulungkot sila, minsan kailangan nila ng boyfriend, minsan kailangan nila ng girlfriend, minsan wala na silang pera, minsan nahihirapan na sila, minsan naho-homesick sila, minsan meron silang problemang mahirap, minsan may sakit sila, but most people today, they jump kagad. May problema sa pera, manguutang kagad. Okay? Nalungkot lang siya ngayon, naghahanap na kagad ng boyfriend, naghahanap na kagad ng girlfriend, nagalit ngayon, kagad magpo-post ng Facebook. People nowadays, mabilis silang, daig pa nila si Fernando po, mabilis bumunot. Diba? Baka yung mga bata hindi na nakakasakay ngayon. Sino bang mabilis ngayon? Wala na, no? Hindi na ako, matanda na ata ako. Hindi na ako makaisip ngayon. Okay, kailangan po nating, as much as to be fast is good, pero ang isang taong mabilis at full of excitement na walang karunungan, ay papunta sa destruction. Kailangan, kahit mabilis ka, kailangan make sure meron kang knowledge. Pero kung ikaw ay isang taong mabilis na walang knowledge, you will just put yourself sa isang bagay o sa isang posisyon o isang lugar na kung saan distraction o kahirapan din ang papupuntahan mo. That's why ang sabi dito, naghintay sila, nag-camp muna. Siguro kung ako siguro nandun, kung nagmamadali ako, Joshua, ayan na yung Jordan River, langoy na tayo. Marunong naman ako mangisda, marunong naman ako lumangoy, kaya natin to, gawa na tayong balsa, gawa na tayo, alisin na natin itong mga, karwahin na natin, gawa na tayong bangka dito, we'll cross it out. But what they did was, they camped. Sabi nga po sa Proverbs chapter 19 verse 2, whoever makes haste with his feet misses his way. And I'm talking to those people this morning na meron kang desisyon na kailangan mong gawin, pero kung hindi mo pa pinagpipray yan, at hindi mo pa naririnig ang boses ng Lord, at hindi mo pa binabasa ang salita ng Lord, at siguradong sigurado ka, dyan ka nililid ng Lord, huwag ka munang gagalaw, brother. Huwag ka munang gagalaw, sister. Huwag ka munang oo. Huwag ka munang hihindi. Huwag ka munang mag-move sa lugar mo. Why? Because if you make haste na wala ang word ng Lord, you will just make yourself sa destruction. Are you getting the point? Isn't it, how many times na po tayong umiyak
at na-discourage at na-heartbroken at nawalan ng pera sa mga bagay na masyado tayong mabilis umoo at masyado tayong mabilis na gumawa ng aksyon. Okay? At hindi po sinasabi ko ito yung taong naghihingalo, yung bang, wala na akong hininga, nabulunan siya. Lord, ma-mouth to mouth ko po ba ito? Hindi po yun pinag-uusapan natin dito. Okay? Siyempre, kung ang taong namamatay, i-mouth to mouth mo na kung marunong ka nang mag-mouth to mouth. Okay? Baka sabihin nyo, sinabi po kasi ni Pastor, ba't di mo, tumawag ka na, namatay siya. Bakit hindi ka pa marunong mag-CPR? Marunong po. Bakit di mo sinipr? Kasi po sabi nung pastor namin, pagpe-pray ko muna Wala pa po ako naririnig na word. Hindi naman po ganon. Okay? Okay? At hindi rin po pinag-uusapan dito yung, ba't late ka sa trabaho? Kasi sinabi ng pastor namin, hintay ko muna kung wala naman sa Bible yung maligo na ako Diba? Wala rin sa Bible yung mag-toothbrush na ako. Hindi po yun sinasabi ko. Sinasabi ko po dito, mga bagay at desisyon sa buhay na kung saan they are critical and crucial. Amen po ba? Okay, let me go on. Sabi po sa Kawikaan 19 verse 2 sa Tagalog, masugid man kung mangmang, walang mapapakinabangan. Walang mapapakinabangan, dapat yan. Ang kawalan ng tiyagay magbubulid sa kaguluhan. Okay? Kahit daw masugid ka, kahit daw mabilis ka, kahit ikaw pa daw yung pinakamabilis na tao, pero kung mangmang ka naman, wala ding kabuluhan, wala ding kapakinabangnan. Aanuhin mo yung taong mabilis kung hindi naman niya alam yung ginagawa niya. Alright? Meron nga pong instances sa Pilipinas, sa Goshen. Alam niyo po, pag bago kang full-time, lalo-lalo na sa mga kabataan, pag bago-bago silang full-time, excited yung mga yan. Gustong-gusto nilang sumunod. Pag kahit anong iutos mo dyan, iuutos mo silang magpapakuha ka ng tubig, gagawin nila, sasabihan mo sa kanila, maglinis sila, magwalis sila, gagawin nila. And then one time, meron po kaming isang kasama doon, ang sabi ni Bishop sa kanya, pakikuha mo nga ako ng ganito. Hindi pa man natatapos si Bishop, umalis na siya. Sa sobrang excited niya na sumunod, pero hindi pa niya nakuha yung order, umalis na siya. Pagbalik niya, ano po kasi yon? Ano po kasi pinapakuha nyo? Yan na nga bang sinasabi ko Hindi pa man kasi natatapos yung utos, umaalis na. Ganon din po minsan ang mga Kristiyano. Akala nila pag may sitwasyon, umaandar yung pride natin. Ano yung pride natin? May sarili tayong pananaw, may sarili tayong gusto, may sarili tayong perception. Wala pong pinagkaiba yan sa isang taong mataas yung blood pressure, pero matigas ang ulo. Talagang mataas na yung blood pressure niya, masakit na yung batok niya, pero sasabihin niya, hindi, wala lang to. Kain pa siya ng kain ng chicharon, kain pa siya ng matataba, etc., etc. Until such time natigok, wala. We have to learn how to wait. Sabi sa tabi mo, learn to wait. Yes, learn to wait. Sabi niya po sa verse 2, 3 days later, pagkatapos daw ng 3 araw, dun pa lang nagsalita at nagkaroon ng order. The second principle is this: seasons of later is a season of prayer. Okay? Inano ko lang po para magandang pakinggan. Pero kung sasabihin ko lang po diretso, seasons of later is a season of prayer. Kung wala ka pang nakikitang paggalaw at wala ka pang nakikitang open door, wag mong bubuksan ng pinto. Because sometimes God is closing the door for your safety. God is closing the door for your safety. Ako kanyo po ba yung ibig sabihin? Huwag mong bubuksan ng pinto kung sarado. Because baka hindi mo alam, pagbukas ng pinto, monster. Okay? Makakasira lang sa'yo. It's just destruction. Isn't it wonderful and isn't it interesting? Ang sabi niya dito, 3 days later, hindi niyo po ba napapansin yung pagkaparallel ng 3 days dun sa pagkamatay ni Jesus at saka sa resurrection niya?
3 days later, I will be resurrected, sabi ni Jesus sa mga disciple. Marami sa atin ang ayaw yung season na later. Kahit naman po ako, ayoko. Kunwari, sasabihin nila, kailangan ko na talaga ng pera. Tapos sabi nila, mamaya na lang, bukas na lang. Diba? O kaya yung mahal mo na siya, talagang pumuputok na yung puso mo sa pagmamahal. Tapos sabi niya, tatapusin ko muna yung pag-aaral ko. Diba, no? Sounds familiar na yung talagang natutulog ka na, nagdi-daydreaming ka pa. Natutulog ka na, nasa isip mo pa siya. Nasa classroom ka, nakikita mo yung pangalan niya at saka yung mukha niya sa blackboard at saka sa teacher mo, di ba? Diba? Nag-aaral kayo pero nagpi-Facebook, pero ang sabi ng magulang mo, wag muna, tapusin mo muna ang pag-aaral mo. At minsan naman, gusto mo na magtrabaho, nandyan na yung mga bills, nandyan na yung mortgage, pero wala kang trabahong mapapasukan. Kahit ano na lang, kahit mahirap, kahit wala kang schedule kay Lord, kahit mapapalayo kay Lord, kahit mag-hostess na ako, kahit mag-GRO na ako, yun tuloy, napapariwara sila. But we have to understand that a season of later is a season of prayer. Huwag kang papasok sa isang bagay na hindi mo muna pinagpipray. Dahil sooner or later, makakasama sa iyo yan. Kaya kasi yan tuloy, hindi mo tinapos ang pag-aaral mo, nabuntis ka. Ay, alam niyo po, by God's grace and by His mercy, napakasarap pong ikasal na nasa timing ng Lord. Believe me, young people, you've seen the video and everything. It's just really God's grace. Kung susumahin po namin ang lahat ng gastos namin, pati yung pag-uwi ng mga family ko po, sina pastora, si tatay, mga kapatid ko po, pati po dun sa lugar, siguro close to 1.5 million pesos. And then, sabi ko, pag kinukwenta namin ni John, yung palang pong orchestra, for have the 70-piece orchestra, the MPPO, para tutugtog sa isang wedding or sa isang event, it's close to 250,000 to 300,000 pesos. But did you know, out of 1.5 million pesos, pati po honeymoon, pati pa po sa Hong Kong honeymoon, libre na lahat. Ang ginastos ko lang po, personally, kasama po ng asawa ko, is maybe nasa 100,000 pesos lang. Okay? And sabi ko, pag kinakwenta ko ngayon, saan nangyari yun? Paano nangyari? But wala po akong pwedeng ipagmalaki kung hindi lamang si Lord. Yes, I thank the people who God used, mga ninong, mga ninang, mga young people, whether sa Pilipinas at dito. But the end of the day, it's always the grace of God na nag-flow dun sa kasal. At ang sabi ko nga po sa mga young people sa Pilipinas at sa mga Goshen boys doon, alam nyo, if God's will for you to get married, make sure it is God's timing. Dati po, gustong-gusto ko yung kantang, sabi niya, they say ba? Wala ako sa tono, una pa lang nota, wala na ako. Tutula ko na lang. They said, I bet they'll never make it. Di ba? Still the one I, yun na yun. Okay? Against all odds, no? Yung title niya, Against All Odds. Ay, still, diba? Ay, hindi, mali yata ako, pinag-mash up. Against All Odds, diba? Kung papansin, gustong-gusto ko yon. Bakit? Siyempre, nagmamahalan tayo. Kailangan kahit sinong pumigil, kahit sinong ayaw, ipapatunayan natin na yung love natin sa bawat isa at relationship natin sa bawat isa magra-rise up. Gustong-gusto ko noon nung high school kasi girlfriend ko, bata pa lang, bata ako, lahat kontra. Pero gustong-gusto ko yun, against all odds, paglalaban natin ng pag-ibig natin. Mapapatunayan natin yung pag-ibig natin kung ipaglalaban natin. But when I got married, one thing I've realized, pangit pala yung kanta na yon. Masarap ikasal pag lahat ng tao masaya. Yung hindi kumukontra yung parents mo, hindi kumukontra yung pastor mo, hindi kumukontra yung mga tito't tita mo, hindi kumukontra yung kaibigan mo, hindi kumukontra yung boss mo, hindi kumukontra hindi mo mape-perfect ang lahat, pero one way or another, most people are happy sa relationship because they see God's blessing, they see God's favor. Amen. Kaya kayo mga may team song na Against All Odds, hindi biblical yan.
Ang biblical, kung anong binigay ng Lord, magdudulot siya ng joy. Amen? Kaya yung mga may boyfriend at may girlfriend dito, ngayon pa lang tingnan nyo na, kung mahirap kay nanay at tatay, pakaisipin mo. Baka hindi pa napapanahon. Okay? Because pag napapanahon na, ang Lord din ang mangungusap sa mga magulang nyo. Amen po ba mga magulang? Parang ayaw ng mga magulang Amen po ba mga magulang? Yan, amen. Okay. At wala naman po akong nakita pang magulang na totoo, lalong-lalo na Kristiyanong magulang, na ayaw niya rin ang makakabuti sa isang anak. Lalong-lalo na ang isang Kristiyanong magulang. Walang gusto ang magulang kung hindi lang mabuti para sa kanilang anak. Kaya nga mga anak, mga young people, mga kabataan dito, think twice whether pag meron kayong sinasaway nyo sa mga magulang nyo. Because more often than not, hindi naman talaga sila yung sinasaway nyo. Ang sinasaway nyo, yung isang turo o isang advice na para sa inyo. Are you getting the point? So, babalik po ako. Seasons of later is a season of prayer. Marami sa atin ayaw ang later. But we have to understand that sometimes God moves and is doing something on the seasons of laters in our lives. Kailangan po nating i-embrace ang truth na to. Sa mga panahon na parang madilim, sa mga panahon parang patay na si Jesus, para sa mga panahon na nakasara yung tomb, sa mga panahon na parang wala kang mapupuntahan, sa mga panahon na patay ang lahat, wala kang maaasahan dito, nagpipray ka, wala kang naririnig. But you have to understand, seasons of later are moments where God is doing something. He is just on the background. He is just on the backdraft. Siguro kung papasok ka, kung ang mga disciple, pumasok sila dun sa tomb, makikita na si Jesus, fake lang pala, nakasara naman ang tomb. Pero nakalimutan nila that Jesus said, on the third day, I will rise again. I will rose again. Kaya nga nung dumating yung mga babae, Mary Magdalene and Mary, on the third day, nakaroll na yung tomb. Yung stone dun sa tomb. Ang ibig sabihin nito, may timing ang lahat. Pero habang hindi pa nakaroll yung stone, maghintay ka. But rest assured, I want you to get this. Kung habang naghihintay ka, may ginagawa ang Lord. Nung namatay si Jesus Christ, hindi pa naroroll yung stone sa tomb. Ang ginawa ni Lord, nandun siya sa impyerno, binabawi yung susi sa impyerno, and the authority that we have na kay Adam, na nakuha ni Satan, at kinukuha na ulit ni Jesus Christ para ibibigay ulit sa atin. Ang sinasabi ko po dito, sa mga moment of later sa buhay natin, na kung saan naghihintay ka, may ginagawa ang Lord. Kinukuha niya yung susi of favor, susi of connection. Ginagawa niya muna yung script para pagpasok mo dun sa pinto, it's always smooth. Dahil kung papasok ka sa pinto na hindi pa timing, baka hindi mo mamimit yung right boss and right company and right person and right husband and right wife and right break and right favor na kailangan mo. Minsan, wino-work out muna ni Lord behind the scene. At the same time, gusto muna ng Lord na makuha natin yung word na patience. Okay? Anuhin mo yung blessing kung impatient ka naman. Okay? Because God is concerned sa attitude and character natin. Concerned po ang Lord sa puso mo. Kaya naman ibigay ng Lord ang blessing kung gusto lang ng Lord. O umulan ng gold bar dito. Tatabi muna ako, baka mabukulan ako nun. Okay? Pwede paulan na ng Lord ng gold bar dito, pero bakit hindi niya ginagawa? Kasi marami sa atin, hindi na magsiservice. Hindi na mag-a-attend, hindi na magtitiwala kay Lord. Umalis na kayo, baka Canada, pumunta na kayo sa ibang bansa, umuwi na kayo sa Pilipinas, nagsabu na kayo, nagdrugs na kayo, nagbabae na kayo, nalalaki na kayo, lahat-lahat na. Okay? Kailangan pong ma-form at ma-mold muna sa atin yung character. Para yung blessing, hindi po tayo sirain. Amen po ba? You may be in your later season in your life, but don't curse it. Huwag kang hahakbang, huwag kang maiinip, dahil God is doing something behind the scenes. You may not see it, you may not feel it, but rest assured, meron siyang ginagawa para sa'yo.
Meron siyang ginagawa para sa iyo. You may not see Him doing something, but rest assured, God is doing something for you. Amen po ba? Parang hindi po kayo masaya dun Ako po, masaya ako dun. Ako na lang magsasaya para sa inyo. Woo! Masaya po ako, Lord, para sa kanila. Meron kang ginagawa para sa kanila. Okay? Meron pong ginagawa ang Lord para sa inyo. Hindi mo man nakikita ngayon, hindi mo man nararamdaman ngayon, pero ang Lord may ginagawa para sa iyo. Amen po ba? Sabi nga, di ba, ang dami po nagpicture sa cloud kanina. Sabi nga, kahit po gaano kadilim ang kakapal ang ulap, nandyan pa rin ang araw. Okay? No matter how gloomy it is sa buhay mo ngayon, the sun is always there. The sun, I'm talking about the sun. Jesus Christ, the Son of God. No matter how gloomy, no matter how dark, no matter how impossible, no matter how difficult your situation, the Son, Jesus Christ, is nandyan pa rin siya. Amen po ba? Okay? Let me go on. When the Spirit of God is moving, then it's time to move. Ito naman, yan. Pagkatapos mong pinag-pray, pagkatapos mong hiningan ng time at talagang hininga ang word ng Lord sa iyo, pag sinabi ng Lord, do something, kailangan do something ka na. Baligtad naman. Yung iba po, masyadong mabilis kumilos na wala pang order. Yung iba naman, may move na, pero hindi pa sila kumikilos. Okay? This message is for two people. Yung isa, gagad siya. Tagalog po ba yung gagad? At Kapampangan? Aligaga siya. Yan, aligaga. Aligaga siya yung hindi siya mapakali. Gusto niya magdesisyon na siya. Yung isa naman, nandyan na yung dapat gawin, hindi pa niya ginagawa. Kailangan na niyang magpatawad, kailangan na niyang magbayad ng utang, kailangan na niyang mag-aral, kailangan na niyang ganito, ng ganyan. Pero hindi naman niya ginagawa. Kailangan niyang bumalik sa pananampalataya, kailangan niyang gawin yung kalooban ng Lord, kailangan niya mag-open ng business, kailangan na siyang gumawa ng ganito, gumawa ng ganyan, pero hindi niya ginagawa. Bakit? Minsan out of fear. Because of uncertainty. Okay? Hindi, natatakot siyang humakbang kasi hindi siya sigurado at hindi niya alam kung magiging successful ba o magiging tama ba ang desisyon niya. But let me tell you the secret based from this story. When the Spirit of God is moving, then it's time to move. Giving these instructions to the people, when you see the Levitical priest carrying the Ark of the Covenant of the Lord your God, move out from your positions and follow them. Sabi niya po when you see some of the priests carrying the sacred chest, you'll know it is time to cross to the other side. You've never been there before, and you won't know the way unless you follow the chest. Sa Tagalog po, ang sabi niya, kapag nakita ninyong dala ng mga paring Levita, ang kaban ng tipan ng Diyos ninyong si Yahweh, lumakad na kayo at sumunod doon. Sa kanila ninyo malalaman kung saan kayo daraan, sapagkat hindi pa kayo nakakarating dito kahit minsan. We need to learn to read the times and seasons of God. Kapag wait, then wait. Matutong maghintay. Pero kapag sinabi naman ng Lord na go, aba, sumunod na tayo. Let's go. Okay? Ang sabi niya po dito, when you see some of the priests carrying the sacred chest, you'll know it is time to cross to the other side. You've never been there before, and you won't know the way unless you follow the chest. Kung meron pong pinapagawa ang Lord na it seems so parang imposible at hindi mo kaya, simple lamang po ang kailangan mong gawin. Basta't sinabi ng Lord, you go. Paano ko po malalaman, Pastor Cole, na ang Lord, yun yung pinapagawa niya sa akin? There's a secret. Ang sabi niya dito, when you see the Levitical priest carrying the Ark of the Covenant of the Lord your God.
Ang ibig sabihin nito, I'm not just talking about me as a pastor, but I'm talking about those people who have the presence of God. Matuto kang humingi ng advice at matuto kang humingi ng payo sa mga taong spirit-filled, sa mga taong alam mo yung salita ng Lord, sinusunod nila at ang presensya ng Lord ay nasa kanila. Huwag kang hihingi ng advice sa mga taong pabor lahat sa iyo. Huwag kang hihingi ng advice sa mga best friend mo na ayaw kanilang masaktan at ayaw kanilang mapahiya. Pumunta ka sa mga tao na may takot sa Diyos. Bakit? Dahil pag nagsalita ang mga yan, ipagpipray ka muna nila, pagpipray nila yung sasabihin nila, and then more often than not, the presence of God and the Spirit of God is upon them and they will let you know kung ano yung decision na gagawin mo. Mga kabataan, huwag kayong maghihingi ng payo sa mga heartbroken din. Huwag kayong hihingi ng payo sa mga kabarkada nyong wala namang alam. Mga unang pinanganak, mga adults, huwag din po kayong gagawa ng mga bagay-bagay na based lamang sa mga kabarkada nyo o sa mga nababasa nyo sa internet o sa mga napapanood nyo sa mga video o mga nakikita nyo sa balita na kung saan hindi naman sila spirit-filled. Kailangan po nating matutunan, makita ang mga tao na spirit-filled. Yung ba nagalit ka sa asawa, pupunta ka pa ulit sa... Nag-away na nga kayo mag-asawa, pupunta ka pa sa kumpare mong may divorce, ay nag-divorce, di papayo niyan. Hiwalayin mo yan, ay ako pare sa'yo, hiwalayin mo na yan, tingnan mo ko, ang saya-saya ko ngayon. Diba? Kailangan pumunta ka sa mga taong spirit-filled. Nagtampo ka dito, nagtampo ka sa kanya, pupunta ka rin sa may tampo. Sasabihin niya, ay, alam mo yan, ganyan talaga yung ugali nila, no? Alam mo, kunwari, pa-praise and worship pa mo sila, pataas-taas pa siya ng kamay, paiyak-iyak pa siya, tapos ganyan naman yung ugali. Anong sasabihin niya siya? Oo nga, no, ganyan din, kaya nga wala na ako sa church, kaya nga galit ako sa kanya, kasi ganyan talaga. Di tumingin ka, pumunta ka sa mga spirit-filled believer. Ang sasabihin nila sa iyo, brother, sister, nakita mo man yung pagkakamali niya, mas lalo mo siyang mahalin. Bakit? Ikaw din kasi may pagkakamali ka rin. Binabago ka rin ng Lord. Hindi ba ikaw din paiyak-iyak ka rin? Pataas-taas ka rin ng kamay. Pero meron ka rin pagkakamali kamukha niya. Ang kailangan mong gawin, nakita mo yung problema, ang ibig sabihin, nasa iyo yung solusyon. Amen. We need to go to those people that are spirit-filled. They have the presence of God. We need to have those people in our lives. The question is, do you have people in your lives na spirit-filled? Or are you surrounding the people in your life? Are you surrounding yourself na mga taong walang ibang alam kung hindi Facebook? Walang ibang alam kundi kung ano yung usong trend. Walang ibang alam kung sino yung palpak. Alam ko yun, yung si sister na yun, chismosa yan. Ay, yung sister na yun, alam ko yan, ay, may kabit yan. Walang ibang alam kundi problema. Kailangan lumapit kayo sa mga taong spirit-filled. Alam nila yung problema pero hindi sila tumitingin doon. Tumitingin sila sa solusyon. Ina-uplift nila. Ini-encourage nila yung mga taong nanghihina. Ini-encourage nila yung mga taong nanlulupaypay. Hinihila nila sa Satanas. Yung mga taong makasalanan. Hindi sila man-pleaser but they are God-pleaser. Hindi sila self-conscious, but they are God-conscious. Right? Amen po ba? Meron po ba kayo nakakuha? Kung meron po kayo nakuha, palakpakan naman po natin ang Lord. Yan. Kaya nga, ang sabi niya dito, pag nakita mo na yung mga priest na hawak-hawak yung Ark of the Covenant, sumunod ka na. Minsan nga po, isa sa mga, hindi naman ayaw ko, pero normal na lang. Isa sa mga challenge sa pagiging pastor is this. Lalapit ang isang tao sa isang pastor. Tapos sabi niya, Pastor, hindi ko po alam gagawin ko. Ano pong gagawin ko dito? O teka lang, sandali lang, brother, sister, magpipray muna ako, pagpipray kita, ganito, ganyan. Tapos pag meron ka nang sinabi sa tingin ko, based sa word ng Lord at saka sa pananaw ko, ganito yung kailangan mong gawin, ganito, ganyan. Tapos pagka kinabukasan or after a week, mababalitaan mo, hindi kanya sinunod. Tapos iyak-iyak siya, tapos nag-struggle siya, tapos bumagsak siya, tapos lalabi, Pastor, sabi ko na nga kasi sa'yo, hindi ka kasi nakikinig eh.
Diba? Ewan ko nga ba, bakit matigas yung ulo natin, no? Kailangan na po nating ibagsak yung pride natin minsan. Kailangan nating ibagsak minsan yung mga sarili nating pananaw. Kasi walang ibang nahihirapan, walang ibang umiiyak, walang ibang nag-i-struggle, kundi rin ikaw. Amen po ba? That's why on this verse, ang sabi ng Bible, pag nakita mo nang nagmo-move kasama yung Ark of the Covenant, sumunod ka na. Lalong-lalo na, sundin nyo po yung mga taong alam nyong lumalalim sila kay Lord. Alam nyong lalo nilang pinamumuhay yung Bible. Huwag kayong susunod sa yaman because maraming mayayaman, wala ang Lord. Huwag kayong susunod sa boss na wala naman ang Lord. Sumunod po kayo sa mga Kristiyano. Yes, may struggle sila. Yes, may problema sila. Yes, alam mo yung pagkakamali nila. Yes, alam mo yung weakness nila. Yes, alam mo yung pinanggalingan nila, pero alam mo rin na sumusunod siya sa salita ng Lord. Ini-embrace niya yung salita ng Lord. Kung siya lumalalim, lalo kang dumikit sa kanya, brother. Lalo kang dumikit sa kanya, sister. Sumunod ka sa kanya. Kung anong ginagawa niya, gawin mo rin. Hindi para gayahin siya, kundi tingnan mo yung principle na presensya ng Lord na nasa kanya. Amen po ba? Kasi ang tao po ngayon, kung sinong mas mayaman, sinong mas maganda, sinong mas maporma, sinong mas malaking pag-aari, sino yung mas mabango, sino yung mas ganito, hindi ko po sinasabing wag na tayong magpabango. Sinasabi ko po, kung sino ang mas, yun yung sinusundan ng tao ngayon. Kung sinong mas pogi, sinong mas sikat, sinong mas laging nasa news, sinong laging nasa Facebook. Okay? Pero hindi po dapat ganon. Kailangan tayong maging wise. We need to become wise. Tingnan natin yung tao, tingnan natin yung track record niya, tingnan natin yung ginagawa niya, yung puso niya kay Lord. And then pag napatunayan mo, ang isang taong ito, ini-embrace niya ang Lord, makikonnect ka na. Sumunod ka na. Ba, itong tao na to, kahit nahihirapan siya, masaya pa rin siya sa buhay. Ano kaya meron sa kanya? Dikit ako lalo dito. Lalong-lalo sa mga nagtatrabaho. I bet marami kayong mga barkada. I bet marami kayong kasama. Yung kaya mga sinasamahan nyo, yung bang sikat, yung bang nurse, o yung bang boss, yung bang manager, o yung taong Kristiyano. Huwag kayong papadala at huwag kayong sasama sa mga as much as you will evangelize them. Pero huwag mong i-connect yung puso mo at yung espiritu mo at yung emotion mo sa kanila. Bakit? Dahil mag-ingat-ingat ka. Pag ikaw ang bagsak at nakakonek ka sa kanya, baka ibabagsak kanya lalo. You know? Hindi ko po kayo pinipigilang makipagkaibigan. Ang sinasabi ko lang po ay sumusunod-sunod sa mga hindi mananampalataya. Dahil wala pa naman silang Diyos. Dapat ikaw yung sundin nila. Ikaw yung sundan nila. Hindi ikaw yung susunod sa kanila. Okay? Baka meron po dito, hindi ko po alam. Paggabi, sige nga, sama mo nga ako sa bar na yan. Diba? Sige nga, tara nga, punta tayo dyan. Try ko nga yung margarita. Okay? Sana okay lang sana, okay pa. Kaso naman, kung palasing-lasing ka na, pasuray-suray ka na, nakakaya naman po. Baka minsan papatawag nila, Pastor Cole, sunduin mo nga ako, tapos lasing na po ako, hindi ko na po alam. Okay? Diba? Baka sabihin ng asawa mo, Pastor, sabi niya, tingnan mo to, bumubula yung bibig niya, palayasin natin, demonyo, tapos aamuyin ko, jin pala. Lumayas ka, masamang jin. Diba? Isipin po natin at tignan nating mabuti ang mga tao na sinusundan natin. Dahil kung sinong sinusundan natin, more often than not, kung saan sila papunta, dun din tayo. Amen po ba? We need to learn to read the times and seasons of God. Kapag wait, then wait, matutong maghintay. Pero kapag naman sinabi na ng Lord na go, sumunod na tayo. Let's go. Okay? Palagi ko po, last point na to and then I'll wrap it up. Okay? A Christian without purpose, anumang order, kung ito ay utos naman ng Lord, sumunod na tayo. Okay? Because to be stuck is to live your life without purpose. Much more, you will go back to Egypt. Alam niyo po ba ang mga Kristiyanong nag-backslide? Sila yung mga Kristiyanong wala namang ginagawa sa kingdom ng Lord. Kasi they just feel that Christianity is just same other religion.
puro pataas-taas ng kamay, paiyak-iyak, magpipray, tapos ano? Kailangan meron kang purpose. Kailangan meron kang mission sa buhay. Alam mo kung bakit ka naging Kristiyano. Ginawa kang Kristiyano ng Lord para i-share yung gospel, i-touch yung parents mo, i-touch yung relatives mo, yung mga anak mo, yung mga katrabaho mo. Kung tinatawag ka ng Lord na magkanta, kakanta ka. Kung tinatawag ka ng Lord na tutugtog, tutugtog ka. Kung tinawag ka ng Lord na sasayaw, sasayaw ka. Kung tinatawag ka ng Lord sa pagsusundo ministry, magsusundo ka. Pag tinawag ka ng Lord na mag-a-usher, but you have to know your mission. You have to know your purpose. Hindi ka na born again para lang magpainit ng puwet sa upuan. Na born again ka because God wants to use you. And you have to know the purpose of God in your life. Kasi kung hindi, tatamarin ka. Magiging idle ka. Pansinin niyo po ito sa mga nagtatrabaho. Pag hindi nila alam yung vision and mission ng company, nagrereklamo sila. Pero ang mga tao, ang mga nagtatrabaho, alam nila yung vision at mission ng company, masaya sila sa ginagawa nila. Kunwari, nagtatrabaho ako sa Tim Hortons, may vision and mission. Ang mission ko is this, mapasaya ang mga tao early in the morning dahil sa kape. Ngayon, habang nagtatrabaho ko, yung paggawa ko ng kape, kahit nilalagay ko lang siya dun sa initan, masaya ako kasi alam ko yung vision and mission. Pero kung hindi mo alam yung vision and mission mo, wala, lulungkot ka lang, mabibigatan ka lang. Ang init-init ng kape na to. Ganyan namang customer na to, pa-English pa. Diba? You have to know the vision and mission. Many Christians today, they are not happy sa pagiging Kristiyano nila. They don't have the joy anymore because they forgot the vision and mission. Nakalimutan na nila na sinave ka ng Lord para magkaroon ng eternal life. Sinave ka ng Lord para ikunin sa kingdom of darkness into the kingdom of light. At nasa kingdom of light ka na, you will shine the light that is in you to others. How exciting it is to be a Christian. Hindi ba naman po exciting? Pupunta ka sa mga taong madilim, sa mga taong may problema, sa mga taong hindi nakakikilala kay Lord. Tapos gaganyan ka, Jesus loves you. Diba? Pupunta ka sa mga taong may problema, pupunta ka sa mga taong wala ng pag-asa, tapos magsasalita ka, magkakaroon sila ng hope, magkakaroon sila ng love sa puso nila. Yung mga taong wala ng pag-asa, wala nang tumanggap sa kanila, discouraged na sila, tapos nandyan ka, pupunta ka sa classroom, pupunta ka sa workplace, tapos kakausapan mo sila, okay lang yan, brother, okay lang yan, sister. If they don't like you, I love you with the love of God. The exciting, that's our vision and mission. To be like Jesus in this world. Number 4, keep a safe distance. Do not get familiar. Have a respectful position in your heart, in your mind, and in your spirit. Ang sabi niya po, but don't get too close. Stay about a kilometer back. Ngunit huwag kayong masyadong lalapit sa kaban ng tipan. Why? Familiarity is a dangerous position. Walang masama sa pagiging close. Pero kung hindi mo na alam, ilugar ang sarili mo sa taong ginagamit ng Lord, lalong-lalo na sa taong pinagkalooban ng Lord ng authority, then ang closeness ay nagiging masama na. I-relay ko muna po sa church, and then i-relay ko sa mga family. Yung bang sobrang close mo na kay pastor, alam mo na yung hilik ni pastor, alam mo na kung anong oras maligo si pastor, pinagsiserve mo si pastor. Ngayon, pag nagsishare na siya, hindi ka nakikinig. Bakit? Close na kayo eh. Are you getting the point? Nagkamali si pastor. Ngayon, ikaw na mismo yung nagsasabing palpak. Okay? Meron nga po nakakatawa nangyari sa Goshen. Meron po kaming isang bagong kasama. Bago lang siya, mga 2 or 3 months pa lang siya. Hindi po, 6 months siguro. 6 months if I'm not mistaken. And then one time, meron nangyari, nagmurong po kami. Pumunta kami sa Murong, sa Bataan. Nag-beach kami. Tapos, meron tagahawak ng cellphone si Bishop. Kasi nag-speedboat kami. Nag-speedboat sila. Tapos naligo sa dagat. Yung tagahawak ng cellphone ni Bishop,
nakalimutan niya yung cellphone nasa bulsa. Kaso, hindi talaga siya yung tagahawak, pinahawak lang sa kanya. So, edi, nag-dive na kami sa dagat, saya-saya namin gano'n, no? Wave, no? Tapos, ang sarap. Siyempre po sa Pampanga, malayo sa dagat eh. Talagang saya-saya. Tapos, ang nakakatawa, bigla daw siyang may nararamdaman na nagbabibrate. Nagbabibrate sa akin. Pagtingin niya, cellphone ni Bishop, patay tayong bata dyan. Kasi ang daming contacts, lahat ng contacts, ng tawag, nandun, no? Tapos ngayon, ang pinagalitan ni Bishop, yung may responsibility dun sa cellphone, yung talagang humahawak. Ngayon, sumakay sila sa sakyan ni Bishop, kasama niya yung mga tagahawak niya, and then, ang pinapagalitan ni Bishop yung humawak ng cellphone. Siyempre nga naman, cellphone, babasahin mo, paano na yung tumatawag, yung contact, yung number ng mga pastors, yung nagpapa-counsel, yung mga may problema, yung sitwasyon, etc., etc. Tapos yung supposed to be humahawak ng cellphone, ang masama, hindi sila kumikibo. Siguro natatakot sila. Pero knowing them, yung naging pamilyar na sila. Yan. Tapos ngayon, ang sabi ni Bishop, baba kayo dito. Lipat kayo sa isang sasakyan. Okay? Kasi nainis na po si Bishop, kahit kayong nasa posisyon na yun, ganun din yung gagawin ko. Kasi para tuturuan po yung mga boys. You have to understand, hindi po ganun si Bishop. He is just training them. Okay? Ang training po namin doon, sagad hanggang buto. Okay? We are just training them to really, sabi nga po, ganito po yung training namin. Kung matigas ka, mas matigas ang nagtitrain sa'yo. Kasi kung malambot-lambot ang nagtitrain, hindi ka mababreak. Hindi ka matututo. So dahil matigas sila, sabi, baba kayo dito. Hindi ayaw nilang bumaba. No? Ang ginawa ni Bishop, siyang bumaba. From Explorer, bumaba siya dun sumakay siya sa Ford Ranger. Sumakay siya dun kay Kuya Tan. Tapos sabi nga nun, ngayon, sinabi ni Bishop, tinext niya yung isang kasama nila dun sa sasakyan na hindi napapagalitan. Sabi niya, sabihin mo nga sa mga dalawang yan, di sila nahiya. Bakit? Ako pa yung bumaba ng sasakyan ko. Sabi niya, sasakyan ko yan. Tapos, ako pa yung pinababa. Tingnan mo ako ngayon, nasa Ranger. Tapos, pagalitan mo nga para makarealize sila. Tapos, ang sabi naman itong engot na nagtitext na to. Nung nabalitaan ko po ito, talagang hindi ko pinaglagpas ang taong ito because this is about learning and this is about the spirit of familiarity. We are breaking the spirit of familiarity and spirit of rebellion. Ngayon, sabi ni Bishop, kausapin mo sila. Sabihin mo para makarealize sila. Okay? Ngayon, wag mo sasabihin akong nag-text sa'yo kasi nga naman, kung sinabi niyang si Bishop nag-text, wala rin, nonsense. Okay? Kasi nga, pamilyar na sila kay Bishop. So ngayon, ang nakakatawa ditong sa ka-text ni Bishop, nag-reply siya kay Bishop. Ang sabi niya, wag po nating daanin sa mainit na ulo. Pag-usapan po nating maayos. Nung nabalitaan po namin yon, pag-uwi po namin sa Goshen, kinabukasan nabalitaan kong umaga, tapos gabi pinamiting sa akin ni Bishop yung mga boys. Tapos kasi po ang trabaho ko sa Goshen, ayun po kasama si Brother George. Ako po yung, hindi naman kanang kamay ako yung tumatayong kuya ng mga boys sa Goshen. So, ibibigay sa akin yung order and then I will relate to them. Pag may pumapalpak, akong magtuturo sa kanila. Ako yung nagdi-disciple, akong magbubusisi sa kanila. Okay? So, nung nabalitaan ko po yun ng gabi, sabi ko, ikaw, sabi kong ganon, ilang buwan ka na ba dito? Sino ka ba para sagutin mong ganon si Bishop? I mean, who are you a student trying to talk back to your teacher? Are you getting the point? Hindi mo ba alam yung puso ng teacher na gusto niyang turuan yung mga kasama mong nagkamali? And then, pag may ganyan na sitwasyon, you only need to do is obey. Yun lang yon. Okay? And then I will relate in the family. Hindi ba ang mga kabataan, ang mga anak, wala silang pwedeng dapat gawin kung hindi lamang mag-obey sa parents, lalong-lalo na ay makakabuti naman para sa kanila? Amen po ba mga parents? Amen. But sometimes, some of the children, they talk back. Bakit? Familiarity.
Lagi na nila kayong kasama, lagi na nila kayong kasama sa bahay, kasamang manood ng TV, kasamang kumain, alam na nila yung palpak mo, alam na nila yung kahanayaan mo. Kaya ngayon, pag tinuturuan mo na sila, ang sinasabi na rin sa'yo, mama, ayoko. Mama, mamaya na lang. Mama, ayoko muna. Tay, ewan ko sa'yo. Lalayas na ako. That's the familiarity and that is rebellion. And God hates that. Kaya ang sabi ng Lord sa mga Israelites, pag lumalakad na kayo, pag sumusunod na kayo, keep a safe distance dahil pag masyado kang malapit, makakasama sa'yo. Amen po ba? We need to have a safe distance to each and one another. Have a safe distance to your pastor. Have a safe distance to your brother. Have a safe distance to your co-leader. Have a safe distance to the worship leader. Have a safe distance to your husband. Have a safe distance to your wife. Have a safe distance to the youth leaders. Have a safe distance. Bakit? Para hindi ka maging pamilyar. Para hindi mo tatamaan yung hindi mo dapat tamaan. Para hindi ka mahihirapan. Para patuloy yung pag-grow mo. Dahil pag naging familiar ka na, kahit sinasabi niya yung salita ng Lord, kahit makakabuti para sa yung sinasabi niya, hindi ka na makikinig ngayon. Bakit? Dahil yung familiarity, binubulag ka na niya. And that is a very, very dangerous position. That is a very, very dangerous position. Kailangan po natin merong allowance. Kahit pumalpak yung asawa ko, pero siya pa rin ang tatay ng bahay. Kahit pumalpak yung asawa kong babae, pero kailangan ko pa rin siyang mahalin dahil binigay siya sa akin ng Lord. Kahit pumalpak yung kasama kong song leader, pero siya pa rin ay ginagamit ng Lord para yung presensya ng Lord bumaba. Kahit pumalpak si pastor, pero siya pa rin yung authority sa loob ng church. Kahit pumalpak si brother and sister, Kristiyano pa rin siya. Tinawag pa rin siya ng Lord. Mahal pa rin siya ng Lord. Yun po dapat ang safe distance. We have to keep a safe distance on our heart, on our spirit, on our mind. Hindi yung yinayakap mo si brother, pero sa isip mo, hindi ka na naniniwala sa kanya. Yung bang humihingi siya ng tawad, pero at the back of your mind, hindi mo naman siya pinapatawad. Kahit sinasabi mong okay lang yan, sige, pinapatawad kita. Pero sa spirito at puso at sa isip mo, kilala na kita. Sige nga lang, para matapos ng pag-uusapan. Hindi po dapat ganon. We need to keep a safe distance. Because each and every one of us is called by God. Each and every one of us is a children of God. Candidate po ang bawat isa na gamitin ng Lord. Kaya hindi po dapat tayo nagiging pamilyar sa bawat isa. Nandun pa rin yung allowance. Nandun pa rin yung safe distance. Amen po ba? Nakita ko na po si brother na sumisilip dun sa yung naka-green. I ask everybody to stand up. Can we just close our eyes and just close our eyes? I'll wrap up. As you close your eyes, listen to this. As of now, we have 4 pointers. Number 1, they are facing the Jordan River and they camp out. Is there anybody here in this place that you need to have a prayer first? Kailangan mo munang huminto bago ka magdesisyon. Number 2, seasons of later is a season of prayer. Kailangan mo nang manalangin. Number 3, when the Spirit of God is moving, then it's time to move. And number 4, keep a safe distance. Can we just close our eyes and lift up our hands? Brothers and sisters in Christ, if the Word of God spoke to you, why not just pray? Just pray for yourself. Hingi ka ng tawad sa mga panahon masyado kang mabilis gumawa ng aksyon na hindi mo man lamang pinag-pray. Sa mga kapatiran ding masyado ka namang mabagal mag-obey kay Lord, why not ask for forgiveness? At sa mga Kristiyano naman na naririto na naging familiar ka. Naging familiar ka sa asawa mo, nakalimutan mo.
na binigay siya ng Lord sa iyo. Yes, nagkamali siya. Pero patawarin mo siya. Siya pa rin ang binigay ng Lord sa iyo. Sa mga panahong inisip mong hiwalayan siya, sa mga panahong inisip mong iwanan na siya, humingi ka ng tawad, brother, humingi ka ng tawad, sister. Because he and she is God-given. Gift siya ng Lord sa iyo. Mga magulang na nakalimutan nyo ring mahalin ang iyong mga anak at alalayin ang mga anak nyo at suportahan ng mga anak nyo. Ihingi rin natin ng tawad yon. Mga anak sa mga magulang, nakalimutan mong mag-obey sa mga parents mo, ihingi mo ng tawad. Ihingi mo ng tawad. Sa mga panahon naging familiar ka kay brother, kay sister, sa kapwa leader mo, sa kapwa Kristiyano mo, maging kay pastor, maging kay deacon at kay elder at kapwa Kristiyano, hingi po natin ng tawad. Father, forgive us na naging familiar po kami sa mga ginagawa mo sa amin. Patawarin niyo po ako sa mga paano naging familiar ako sa mga deacons, sa mga elders, sa mga leaders, sa mga Kristiyano, sa mga members, and to each and every one of us. Lord, forgive me. Forgive us all, Father, we pray. We ask for your blood to cleanse us and to cover us and to purify us. Before I end, bakit pinapangingi ko po kayo ng tawad? Because itutuloy ko po ito next Sunday. Because the fifth pointer, it says, sanctification position us for God's wonders. Ang sabi niya po sa verse 5, wala na Eileen? Then Joshua told the people, purify yourselves, for tomorrow the Lord will do great wonders among you. We need to purify ourselves if we believe that God will do something in our lives. A purification and sanctification position us to receive God's blessing and God's reward. Father, we thank you for this time. We glorify your name. I bless your children. Let the peace that passeth all understanding be upon us all. Let courage and love be upon our hearts. Let the fellowship of the Holy Ghost be upon us. The love of Christ be upon each and every one of us. Give them the wisdom to do your will on the decisions na kailangan nilang gawin. Bigyan mo sila ng lakas ng loob na kailangan nila as they face this new week sa buhay nila. Let the blessing of the Almighty God be upon us all. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Ghost. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Lord. Magbatian po tayo, magkamayan po tayo. Huwag po kayong aalis na hindi tayo bumabate, na may ngiti sa ating mukha. God bless us all. Yung po pa, excuse me lang po, yung po palang mga magta-tithes that you want to have an offering, you can just ihabol nyo po kay Sister Grace. Yung po mga magta-tithes at yung mga mag-o-offering, bakit po kayo mag-o-offering? If God spoke to you to His word, it's time to connect, it's time to offer. God bless us all.